I-welcome niyo po kung katabi niyo po yung first timer po natin. Sabihin niyo po sa kanya na nagagalak ka rin na makita mo siya sa ating church. At sana magpatuloy siyang umattend ng first service. Ako po, believe po talaga ako sa mga regular first service attenders. Kasi po ata ang hirap po talaga na gumising ng maaga. Ako po gumagamit po ako ng 2 cellphone pag speaker po ako ng first service. Baka po magising ako ng 7, mag-speak ako ng 9 o ng 10. Hindi po maganda, di po ba? So, struggle po talaga ang first service. Hallelujah. Lalo na po yung mga first service ushers po natin. 6:30, nandito na po yan. Kaya wag po kayong basta-basta magwawala sa mga ushers natin dahil kagigising lang po yan. Di po ba sabi, wag lang magbiro sa bagong gising kundi tatamaan ka. Hallelujah! Although mainit po ang panahon sa labas, pero mas mainit po sa presensya ng Panginoon. Hallelujah! Yun po yung inaasam. No? Kaya nga po masarap mag-speak ng first service. Kasi po maraming nakakatulog pag ako'y nagsasalita. Ninaganahan po ako nun. Okay? Kaya kung gusto niyo po akong humaba hanggang 9 o'clock, sige po, tulugan niyo ako. So, nandito pa rin po tayo sa serye natin. This is our third topic. No? As why we need to stand firm in the faith. Kayo po ba'y nagagalak na makakita ng mga taga-church, inside and outside the church, ay Kristiyano? Alam niyo po, yung prayer leader natin kanina, di po ito pagganti, no? Estudyante po yan ng aking misis sa trade school. At ang laki po ng impact niya sa eskwelahan. He is actually sought after kapag may papagawa sa kanya kasi kapag siya daw po ang inutusan na accomplish ng mabilis. At hindi lang po yun, siya lang po yung, hindi ko lang po alam no, kung if my information is right, siya lang po yung nakiusap na magkaroon ng umpukan sa mismong classroom na pinayagan sa trade school. And because of the firmness of his faith sa ating Panginoon, yun kabataan no, na ginagamit ng Panginoon. Tanungin din natin sarili natin. Kailan ka naman kaya napakita yung pananampalataya mo na napaka matibay, unmovable, steadfast? Hallelujah. Ba't nalungkot po kayo? Parang tinatanong nyo rin sarili nyo. No? Okay? Alam nyo po, marami po ang magtitiwala at patuloy na magtitiwala sa ating Panginoon kapag nakita po nila ang faith natin ay hindi po basta-basta natitinag o hindi yan natitinag. Dahil ang ating pundasyon ng ating Panginoon na firm, never changing, at nagpapatuloy naging mabuti sa bawat. Kaya nga po, tama po yung awit natin kanina. Sa lahat ng panahon, Diyos siya sa atin. Na hindi siya Diyos na nagmamali o Diyos na nagbabago. Patuloy yung katapatan ng Diyos sa atin. Hallelujah? Parang ang lungkot no? So, the first Sunday po, we talk about fight against the enemy. Kapag po strong, firm ang faith, talo po ang kalaban and we can actually stand against him. Dahil ang Panginoon, binabalutan niya tayo ng full armor. Kaya po sabi ng Romans 8:1, there is now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who walk not according to the flesh, but according to the Spirit. Kaya nga po, ina-armoran po tayo ng Panginoon because our battle is not against flesh and blood, but against the Spirit. Kaya nga, we need to rely sa ating Panginoon. We need to stand firm. No? Sa pagiging matatag na pananampalataya, pagpapakita na tayo po ay may buong pananampalataya sa ating Panginoon. So yung second Sunday po natin is, pinag-usapan po natin that we need to stand firm in our faith to refute false teachings. Kapag po alam na natin ang katotohanan at tatayuan po natin ang katotohanan,
At hindi po tayo basta-basta matitinag. Yung mga doktrinang mali ay nalalaman na po natin. Ngayon, kung pawardi-wardi ka lang, no, Zimbabwe ka lang, madaling maanod. And praise God, no, hindi ko po pinagmamalag ang ating church, pinagmamataas ko lang sa biyaya ng Panginoon. Dahil ang ating church po ay nakabase sa doktrina ng ating Panginoon. Hindi lang po tayo basta-basta kumukuha ng mga saloobin ng ibang tao, but we ask the Lord, maging sa kanyang mga salita kung paano natin ito bulayin sa kada linggo, kada Sabado, maging sa mga CEO natin. Kaya we need to refute, no? Kaya to stand firm ay kaya nating i-refute ang mga false teachings, false doctrines. Kasi po sabi rin ng Panginoon, in the last days, many false prophets will come to refute yung totoong gospel. Pero paano mo i-refute ang totoong gospel? Totoo nga siya eh. Alam niyo po, kapag ang gintong suot niyo ay totoo, by the way, kayo po ba ay tuwang-tuwa na ang gintong alam niyo na ite-treasure ay peke? Di po ba mga tinitreasure nating mga ginto talas, mga totoo? Praise God sa mga gumaling na sa hepatitis. Kasi po nung ako'y nagbabarko, pag uwi ko po, may hepatitis daw ako eh. Kasi naninilaw ako. Pero after 2 months, gumagaling na. Naisasangla na, naibebenta na. Biro lang po. Tayo po ay, we want to treasure everything kung ano po yung totoo. At kung totoo po ang ating pananampalataya, malalaman din po natin kung ano yung mga maling katuruan. Kaya nga po sa umagang pong ito, pag-usapan po natin ay to make an impact on others. Shall we pray? Father, we ask you, Lord, to bless us and be with us. Open our hearts of understanding upang lahat ng aming pag-uusapan ay tumimo sa aming mga isipan at magawa at makapag-create, O Diyos, ng impact sa buhay ng ibang tao. Dalangin din po namin sa aming pakikinig, maluwalhati po kayo. As we acknowledge your presence, O God, today, patuloy kayong kumilos at magpala maging sa aming spiritual na kalagayan. Maging, Lord, sa aming pananampalataya. Kumilos po kayo. Maging sa aming pakikinig sa oras pong ito. Mahayag ang katotohanan at maitaas ang iyong pangalan. Dalangin namin, O Diyos, let your Holy Spirit na mag-minister sa bawat isa at sa lahat ng aming pakikinggan at maririnig pag-aaralan, ito po ay maging kasangkapan namin upang ang aming pananampalataya ay patuloy na mag-increase, umusbong at lumago sa kalwalatian mo, O Diyos. Lord, bless us and be with us, O God. This we ask in Jesus' name. Amen. Hallelujah. So why we need to stand firm in the faith? Because hindi po tayo makakapag-create o to make an impact kung hindi po firm ang faith. Kung ngayon, ano po ang palagay niyo po, no? Palagay lang natin. I believe wala naman po dito sa ibang church. Paglabas po natin, parang wala tayong narinig. Parang wala tayong salita o hamon mula sa Diyos na ibinigay sa atin. Pagbaba natin, parang wala lang. Parang ano lang po tayo, nanood lang ng sine. Parang tapos nagbayad pa. Parang ganun lang. No? And I believe kaya po madali tayong mag-invite ng mga kapwa natin to attend in this church dahil meron po tayong buhay na nagbago na. Kaya po nakakapag-create po tayo ng impact. Sa totoo lang po, kung ang buhay nyo hindi nakakapag-create ng impact sa buhay ng iba, napakalungkot na buhay po yan. Actually po, kaya po tayo may mga barkada at may mga kaibigan dahil ang buhay po natin nag-cause na ng impact sa buhay ng iba. Gustong-gusto nyo po ba na sa mga barkada nyo yung punta tayo ng SM? Ay, hindi. Marquee. Doon, nagpunta sila sa Marquee, hindi sa SM. Tapos sabi mo, sige, next week, balik tayo sa Marquee. Hindi, SM naman. Gustong-gusto nyo po ba yan? Yung
na-deny, nare-reject, dahil parang ayaw kang kasama ng mga kaibigan mo. Actually, two things, negative and positive impact po yan. Negative, ayaw kang makita kapag nandyan ka. Positive, gustong-gusto kang makasama. And I believe dito po sa Calvary Temple ay meron po tayong mga positive impacts na nangyayari sa buhay ng mga pamilya natin, barkada natin, at sa mga buhay na malapit sa atin. Amen? Hallelujah. So sabi po ng, ano po ang dahilan why we need to create an impact sa buhay ng ibang Kristiyano? Kasi po sabi na Romans 14:7, for none of us lives for ourselves alone. No? At wala din daw pong nabubuhay o namamatay for ourselves alone. No, may awit po 'yan. Walang sino man ang nabubuhay sa sarili lamang. Walang sino man ang sabi nga ni Pastor Manny, peace be with you. And also with you. Hallelujah. No, actually, it's based from the Word of God na wala po talagang nabubuhay para lang sa sarili. Hindi rin po tayo nandirito nakikinig ng salita ng Diyos para lang sa iyo. Yung salita na ating naririnig, yan po ay kailangan mai-transmit. Kasi po may ginamit po ang Panginoon sa atin nung tayo po ay para po magkaroon ng relasyon sa ating Panginoon. May nag-share po sa atin na salita ng Diyos. So kung walang mag-share po sa kanila, sino naman ang gagamitin ng Panginoon para sila ay makatagpo at katagpuin ng Panginoon? Cycle lang po yan. No? At pagka walang utang na loob, mga Pilipino po, mataas po yung tingin natin sa utang na loob, di po ba? Kaya po maraming mga Pilipino mahilig sa utang. Ayan, negative impact kapag utang ka ng utang. Pero yung utang na loob, no, parang gamitin natin in the positive sense, kung hindi ka mag-share ng salita ng Diyos, parang wala kang utang na loob doon sa nag-share sa iyo. Hallelujah. At parang pinipigil mo na yung cycle na gusto ng Panginoon to make disciples into all nations. Kaya nga po umabot ang salita ng Diyos sa atin dahil po may nag-share na tao sa atin. Hallelujah. Iyon po yung positive impact. So, hindi po tayo nabubuhay para lang sa sarili natin. Dahil ang buhay po nito napaka-meaningful ng buhay. Tingnan niyo po, no? Pagkagising niyo po, anong naisip niyo? Kape. Praise God po, hindi po ako nagkape na may gatas kasi baka hindi po ako makapag-preach eh. Dahil kahapon pa po medyo masakit. But right now, I am healed, declaring my healing. Pagtapos po ng DEP, bigla sumakit ang tiyan ko, no? Umuwi ka agad. Tapos, nag-review, nakatulog, pagising, linalagnat. Alam niyo po yun. Tapos, kailangan ka umattend ng church. And still, habang nagda-drive, claiming my healing, nag-prayer leader last night. Pagbalik ko sa upuan ko, parang wala na. At wala na talaga. Pero ang demonyo, pumapasok-pasok pa rin. We need to stand firm in our faith. No? At sa pagising po natin, ano hinahanap po natin? Yung relo, na sino po yung mahilig mag-snooze sa alarm? Nakakailang snooze ka na, hindi ka pa rin nakatulog, nagigising-gising. No? Parang yung alarm clock mo na ginamit ay para sa ibang tao. No? Instead na ikaw magising, iba yung nagigising. Hallelujah. Kasi nga po, tayo nga po ay ginawa ng Diyos, hindi lang para sa sarili lang. No? Ang Nescafe, meron po siyang, kanino ka gumigising? Tayo po, kung tatanungin, kanino po tayo gumigising?
Kung mahal po natin ang pamilya natin, of course, we need to pray protection sa ating mga pamilya every time na tayo po ay awake, no? At bago matulog, we need to ask God for protection. Dahil hindi po tayo nag-iisa, hindi lang po ang buhay na to na binago ng Panginoon na para sa sarili lang natin. Yan po ay pinahiram ng Panginoon upang magamit for His glory. Hallelujah. So may mga dahilan po na kung bakit po we need to create a positive impact sa buhay ng iba. Dahil po ang buhay natin, hindi po yan private. Hindi yan yung exclusive lang sa'yo. Ang buhay po natin, inside and out, nagkakos ng magandang impact sa buhay ng bawat isa. At kapag ang buhay mo na sikretong buhay ay nag-cause ng positive impact sa buhay ng iba. Ibig sabihin, inside, outside the church, inside, outside your home, yung testimony mo, hindi nagbabago. Yan pa rin ang pagiging Kristiyano mo. Ibig sabihin po nun, ay we make a positive impact sa buhay ng bawat isa. So living for Christ means intentional using influence to build up others and reflect His love. Ito po yung dahilan. Paano po malalaman? Kayo po, paano nyo nalaman na mahal kayo ng Panginoon? Di po ba in-inform tayo? Parang, paano mo nalaman na mahal ka ng mister mo at ng misis mo? O ng misis mo? Di ba nagsabi po siya? At nung nagsabi siya, pinakita niya. At nung nagsabi rin tayo na mahal natin ng asawa natin, pinapakita natin. Ayoko muna sabihin sa mga boyfriend and girlfriend, no, kasi baka magkahiwalay naman kayo. Mas maganda yung mga mag-asawa na. Kasi alam ko sa Calvary Temple, hindi iniiwan ng asawa. Amen? Hallelujah! At ang mga mag-asawa pinagpapala ng Panginoon. Praise God po, may mga miyembro na po tayo na tinatama na ang kanilang relasyon. Hallelujah! Nakakailan na pong kasal na ginawa ko. Actually, kahit ngayong year lang ito, nasa kalahating buwan pa lang tayo ng taon, pero marami na po ang nagko-correct ng kanilang relasyon. And this is actually positive impact. Hallelujah! Nalungkot po yung iba. Parang, Pastor, parang gusto kong palitaan. Alam mo, kapatid, ang asawa po natin, pampatibay ng pananampalataya. Amen? At wala na tayong awit kasi na, kunin mo, O Diyos. Okay? Hindi po yan. Okay. So, sabi po ng Romans 14:8, whatever we do, kung ano po ang lahat ng gawin natin, do it for Christ. No? Because we belong to Christ. No, tayo po ay kasama sa ating Panginoon. Kaya nga po, ito po, linggo po ngayon. Alam niyo na yung line ko, next linggo po ngayon. Bawal ang? Okay. Sino po dito yung forerunner na? Taas ang kamay. Na hanggang ngayon, forerunner pa. Okay. So, sino po ngayon ang mga CU member? Taas ang kamay. Sige. Mga CU members, hindi kayo forever CU members. It's a cycle. Meron pong forerunner na ginagamit sa inyo ang Panginoon. Bilang CU member, magiging forerunner din po tayo someday. Para hindi po mahinto yung cycle. Para yung mga naghihintay pang mga miyembro na dumadagdag pa sa atin ay patuloy na maalagaan, ma-disciple sa pamamagitan ng buhay po natin. Amen? Hallelujah? Sabi po ng Hebrews 13:16, do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices, God is pleased. No, sa lahat ng mabuting bagay na ginagawa natin, ang Diyos po ang nag-glorify. Dahil po tayo po ay binago na ng Panginoon. At ang pagbabago pong buhay na yan ay buhay na mainam po at glorifying sa ating Panginoon. Kung ang buhay po natin hindi nagbabago, hindi po kayo nakikinig na salita ng Diyos. Pero kung ang buhay po natin
ay nagbabago. Ibig sabihin po nun, masyado tayong attentive sa salita ng Panginoon. Hallelujah. So we we must stand firm in the faith to make an impact to others. Therefore, live with integrity even no one is watching. Dito daw po malalaman ng isang Kristiyano kapag nag-iisa na siya sa bahay niya, kung ano pong ginagawa niya. At dito rin po malalaman na kapag walang nakakita kung ano na ginagawa ng isang Kristiyano, kahit walang nakakita, doon daw po napapatunayan kung totoo ang kanyang sinasabi patungkol sa buhay niya. Shopee. Kaya nga po yung Shopee, napaka-agap no? Umagang-umaga. Present na kagad siya. Okay. Hallelujah. No? Actually, meron pong kindergarten na kwento. Gagamitin ko rin po sa umagang ito. Meron daw pong Sunday school teacher na sa mga bata. Ang sinabing, binigyan po sila ng tigi sa isang itlog na naka-plastic. Fresh egg. At sabi ng teacher, basagin nyo yan kapag walang nakakakita. So, pwede kayong magtago, pumunta sa mga lugar na alam yung walang makakita sa inyo, then basagin nyo. Tapos mag-report kayo sa akin. Pag nabasag nyo na, balik kayo sa akin. So, takbuhan yung mga bata, no, naghanap ng mga alam nilang walang makakita sa kanila. So, binasag nila yung mga itlog nilang nasa plastic. So, bumalik sa teacher. Pero may isang bata na umiiyak. At pag-report niya sa teacher, bakit ka umiiyak? Teacher, sabi niya, hindi ko po mabasag yung itlog na binigay niyo sa akin. Bakit? Kasi po kahit saan po pumunta, may nakakita po sa akin. Sino? Ang Diyos. Kung yung batang yan, alam niya yung prinsipyo at yung katotohanan ng ating Panginoon, tayo din na po tayo bata. Nakikita na lahat ng Panginoon kung ano man ang ginagawa natin. May kasama ka man o wala. Kristiyano po tayo. Amen? Sabi nga ni David, where can I flee from your presence? Because God is omnipresent. He is present everywhere. Hallelujah. So why is it important to live with integrity even no one is watching? Because God sees what people don't, and that's who you're living for. At ganun po tayo, kailangan mabuhay. No, hindi po dahil may nakikita lang, Kristiyano ka. Kapag walang nakakita, hindi na. Ano yun? No? Dinadaya mo lang ang sarili mo. At sa Calvary Temple, Philippines, wala pong hypocrite. Tama po ba? Walang hipokrito. Amen? Yung hipokrito, lumabas Hallelujah. Wala pong hipokrito dito sa Calvary Temple, Philippines. Hallelujah. Yung iba, di makapag-amen. Amen? Hallelujah. So may kausap po ako ngayon. Sabi po ng Proverbs 15 verse 3, the Lord is watching everywhere. Hallelujah. No? Sa lahat. Okay? Keeping His eyes on both evil and good. And the good. Ibig sabihin, kung ang Panginoon aware siya sa mga evil na ginagawa ng tao, mas aware siya sa ginagawang mabuti ng tao. At yung pagiging affirm sa faith ay pagiging paggawa ng mabuti. Kaya nakasiguro po tayo na ang Diyos ay nakatingin po sa atin. And we want to please the audience of one. Ang Diyos lang po ang audience natin, hindi yung kapitbahay mo, kapatid. Hindi yung katabi mo. Hindi yung misis mo, na kapag nandyan ang misis mo, ang ganda mong ang tinutino mo. Pero pag wala na siya, iba na yung pinapanood mo. Nakikita po ng Panginoon yan. Wala po tayong takas. Hallelujah. Para pong sa pagdadrive, aside po sa paglalagay ko po ng sticker sa likod ng sasakyan ko, lahat po ng naging sasakyan ko, meron pong distinct sticker para po malaman na sa akin po yun. Kaya nga po may mga kabataan nun, kapag nakikita yung sasakyan, ay, kuya, yung nakita kita sa SM. Saan? Sa parking. Yung sasakyan po pala yung nakita, hindi ako. Okay? Kasi po, distinct
So, may mga sticker po ako na nilalagay sa likod para po maging ma-aware ako na hindi dapat ako magwala sa daan. Di basta-basta cut ng cut. Hallelujah. Kasi nga po, isa lang yan, distinct nga eh. Okay? Kaya yung sasakyan ko po, hindi po siya Toyota Race. Toyota Praise God. Okay? So makita niyo po sa likod ng sasakyan ko. Pangalawa, while I am driving, ito po yung sinasabi ko rin sa CEO ko, para maiwasan mo talagang mag-cut sa daan or magwala sa daan, be sensitive sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. Kasi wala ka namang ginagawa while driving. Be sensitive. Because God sees whatever we do. Lalong-lalo na kung tayo po'y mga anak ng Diyos. Di po ba, yung anak natin kapag nandyan sila, malimit po natin silang tinitingnan kung anong ginagawa nila. Lalo na nung bata pa sila, nung nag-aaral pa maglakad, all eyes po tayo. That is the same thing. Na ang tingin po sa atin ng Panginoon dahil God, the Lord is watching everywhere. No. Meron pong isang Marines. Actually, nangyari po to during Vietnam War against US against Vietnam. Meron pong sundalo na nagkikip ng watch sa gate. Hindi alam ng sundaling to na may sniper na pala, Vietnamese sniper, na medyo malayo-layo sa lugar niya. At yung soldier na to, Kristiyano. At habang siya nagbabantay, masyadong strong daw yung presence ng Holy Spirit. Tinataas niya yung kamay niya while habang binabantay niya yung gate, tinataas niya yung kamay niya to worship the Lord. Alam niyo yung sniper, sabi nung sniper, kapag daw nakataas ang kamay ng soldier, hindi niya alam bakit, hindi niya ma-press yung trigger. Matigas daw yung trigger. Okay, so tiyempo na naman yung sniper, uupo yung sundalo. Tapos magtatayo para fully visible sa sniper, nakataas ang kamay. Nagsawa yung sniper, umuwi. Hindi napatay yung lalaking ito. Saan ang dahilan? Paano po nalaman nung soldier na to? Kasi po yung sniper, na-born again. Sabi niya, ikaw yung sundalo na nagbabantay during that night sa ganitong araw. Hindi ko alam kung ano yung dahilan, pero habang nakataas ang kamay mo, hindi kita mabaril. Hallelujah. Kahit walang nakakakita, we should worship God. Our audience of one. Can we shout hallelujah? Kaya po ba nating sigaw ang hallelujah sa loob ng bahay natin? Kaya natin magsabing hallelujah sa loob ng opisina natin? Hallelujah. Thank you po sa mga nag-amen. Sabi po ng Hebrews 4:13, nothing in all creation. Pag sinabing nothing, not even one, wala. Okay? Nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered. Okay? Tingnan niyo po yung pagkaka-construct ni Hebrews. Nothing in all creation is hidden from God's sight. Inelaborate po niya. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of God, of Him, to whom we must give an account. Okay? Ang Diyos po, na nakikita ng lahat po yan hayag. Kahit magtago ka pa sa dilim, kahit i-cover mo pa sa drum ang sarili mo, kita ka pa rin ng Panginoon because everything is laid bare. Bukas sa harapan ng Panginoon, kita po niya tayo. Actually, kita rin ng Panginoon at ramdam din ng Panginoon at nauunawaan at alam din ng Panginoon kung anong naiisip natin ngayon. Kung talagang naka-all eyes ka sa akin, kung talagang pinapakinggan mo ang salita ng Diyos, kung talagang meron kang will na pakinggan ang salita ng Diyos, tapos sumunod ka sa salita ng Diyos. Hallelujah. Alam ng Panginoon, wala po tayong pwedeng itago. Lahat po ng nakikita natin o sabihin natin hindi tayo nakikita sa Panginoon,
all crystal clear. Crystal clear po yan. Wala pong pwedeng itago sa presensya ng Panginoon. That is, ibig sabihin, kung ang ibang tao kaya mong lokohin sa buhay na meron ka, ang Diyos hindi mo kayang lokohin. Actually, sa lugar pong ito, we can worship God raising our hands. Pero kumusta ka kapatid sa loob ng bahay mo? Do you really worship the Lord both hands sa loob ng bahay niya? Inside and outside the church. Yes, pwede mo lokohin ang sarili mo din, pero ang Diyos hindi mo pwedeng lokohin. Praise the Lord. Ba't nalulungkot po kayo? Parang, hallelujah. So our true identity is not a performance for human approval, but a radical submission to the one who sees our innermost realities. Hindi po tayo nagpe-perform sa lugar na to. Tayo po ay nagpapahayag ng ating pag-ibig at pananampalataya sa Diyos, hindi po sa tao. No? Actually po, maraming mga kabataan ngayon, ang prayer ganito, Lord, sagutin lang niya ako, maglilingkod ako sa iyo. Kung di ka niya sagutin, parang talo si Lord, di ka maglilingkod sa Kanya. It's your lost. Hallelujah. Tapos eto pa, Lord, ibigay mo lang ang prayer request ko, lahat ng mga services sa church, atenan ko. Sa una lang yan. Alam mo, importante, yung follow through. Yung susunod na kabanata. Okay, maraming mga, ito na lang. Madalas ko na rin sinasabi to. Yung mister mo na nangako sa'yo, kumusta? Kumusta? Tahimik yung mga misis, oh. Talaga, masaya sila kasi yung mga pangako ng mga mister di tinutupad. Inside and outside the church, no? Tayo po ay nagpapahayag ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. It's actually our absolute obedience sa ating Panginoon. Kung tayo po, ang buhay po natin nagre-reflect. Alam din po natin ito kung ang buhay po natin Kristiyano totoo. No, parang yung ginto na pag sinausaw sa suka, kapag nangitim yung suka, ibig sabihin po yung suka peke. Hallelujah. Tayo po, inside and outside. Ano mang mangyari, Kristiyano po tayo. Malapit na po dumating ang payan. Hindi ko po alam kung excited po kayo. No? Ang hit index po, every year na po yan. No? Tingnan niyo po, nagkakaroon ng, last year, hindi naman ganun, nagiging rampant yung brownout. Pero ngayon, halos araw-araw na. Gusto niyo yan? Kaya nga po, sa lahat po na excited, patuloy po tayo sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Huwag po tayong paiiwan. No, yung mga hindi seryoso sa pananampalataya, maiiwan po yan. Hallelujah. Tuloy po natin. So real integrity means living for God alone, and when your private life matches your public words, people can trust you. Kapag ikaw napatunayan sa mga sinasabi mo, ginagawa mo, pagkakatiwala ka ng tao. Pero kung yung sinasabi mo, hindi mo man ginagawa, paano ka pagkakatiwalaan? Yung salita po natin, naririnig ng tao. Kaya nga po, panonoorin tayo mag-perform. Kaya po maraming mga tao nagsasabi, sa ginagawa mo, nabibingi ako. Paano yun? Ibig sabihin nun, yung mga sinasabi mo, nakakabingi kasi nga, hindi naman ang ginagawa. Kung sinasabi mong Kristiyano ka, hindi ka nga nagpipray. Sinasabi mo, taga-Calvary Temple ka, hindi ka nga nagtatights eh. Hindi ka nga nag-offering. Sinasabi mo, taga-Calvary Temple ka, wala ka nga CU eh. Hallelujah. Amen? Sa lahat po ng taga-Calvary Temple, sumigaw na praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. So may siyok po lahat tayo, no? Nalungkot na yung iba.
Hallelujah. So why is it important to live with integrity even no one watching you? Because secret compromise, yung mga ginagawang hindi mabuting sikreto, kills public influence. Kapag po nabisto po yan, no, yung mga bagay na ginagawa nating mali, tapos kunwari sinisikreto natin, kapag nabisto yan, nasisira na po yung public influence po natin. Sabi po na Luke 8:17, "For all that is secret will eventually be brought into open, and everything that is concealed will be brought to light and made it known." Tingnan niyo po, no? Pagkakakonstruct din po ng salita ng Diyos. For all that is secret will eventually be brought into open. Tingnan niyo po, diniscuss niya pa. And everything that is concealed will be brought to light and made known to all. Wala kang kawala. Kasi diniscuss na eh. Pinaliwanag pa. So yung mga bagay na ginagawa natin, na alam nating walang nakakita, pero lahat ng sikretong maling ginagawa, eventually, sabi na salita ng Diyos, malalaman din ng iba. So walang sikretong hindi nabubunyag. Tama po ba? Okay? Kaya nga po mas maganda kapag po kayo'y nagkwento, yung totoo na. Ito po, madalas ko sinasabi nung nagbabarko ko, maging dito, nasasabi ko na rin eh. Di baling mahaba yung kwento, basta totoo, okay lang. Ang haba ng kwento, di naman pala totoo, anong klase yon? Kasi po, kapag totoo yung kwento, fix ang kwento. Pero kapag gawa-gawang kwento, kasinungalingang kwento, kailangan pong tandaan yung mga details ng kasinungalingang ginawa mo. Otherwise, kasi ikukwento mo ulit yan. So kung totoo yung mga kwento mo, wala ka ng ibang tatandaan. Dahil natural lang lalabas sa bibig mo. Pero yung mga kasinungalingang kwento, nagawa-gawang kwento ng buhay mo, kailangan mong every time na ikukwento mo yan, kailangan bantayan mo ang mga salita mo. Dahil napakinggan na ng una. Hallelujah. Kaya nga sa ating pagpapahayag, mas maganda na yung totoo. Para wala nang tinatago. Hallelujah. Kasi po, everything will be laid over. Kaya nga, with the integrity that we have in this life, marami po ang magbabantay. Dahil yung mga sekretong yan, alam niyo po, kaya nga po nauso si Marites. Kasi naghahanap ng maling information na sinabing totoo. Kaya nga Marites eh. Chinichismis. No, parang, ito po, narinig ko naman ulit kay Pastor Jonel Milan. Narinig ko rin po sa kanya to. Hiram ko lang po. Meron pong pastor na bumisita sa bahay ng membro. Eh yung membro talagang pinapakita niya na mainit sa Lord eh. Pagpasok nung pastor, kasi nagbukas po yung gate, no? Eh yung gate nila medyo hindi po yung grills na nakatakip. Pagpasok po ng pastor, may sumisigaw. 12:28. Tapos hindi naman nagkano yung pastor, nagtumataya. So, in-ignore lang niya. Pero umulit yung tao. 12:28! Welcome, no? In-entertain ng miyembro si pastor. Maya-maya, sumigaw ulit. 12:28! Sabi niya, sabi ng pastor, ano sinisigaw ng tao sa labas? Ba't parang ang pasigaw niya dito sa loob? Wag mong, ignore mo lang, pastor. Wala yan. Maya-maya, pumasok yung sumisigaw sa bahay niya. Tataya ka ba? Nano po warilinwal nandin? 12:28? Tayandekan yan. Menula ko mo po. Okay. So wala tayong may tatago. Lahat, mabibista po yan. Kaya nga po, yung lahat ng may tinatago na kalokohan, ingat na ingat po yan. Pero yung walang tinatago, wala lang yan. Kumbaga, maaliwalas, magaan ang buhay. Pero may tinatago.
Lalo na yung mga mister, yung 13-month, meron pala. Tapos may bonus, hindi sasabihin. Naku, ingat na ingat yan sa paglalagay ng wallet nila. Hallelujah. Tapos ingat na ingat din si Mrs. kapag meron siyang dumating na Shopee. Na ipapasok sa bahay kapag tulog na si Mister. Tapos kakausapin pa yung delivery man. Huwag kang magdi-deliver ng alas 5 ha. Alas 9 ng gabi. Hallelujah. Sa lahat po na mahilig sa Shopee, sumigaw ng praise the Lord. Hallelujah. Tatingnan niyo po, no? Ganda po nito yung quote na to. The darkness you compromise in today becomes the spotlight you regret tomorrow. So yung mga bagay na tinatago mong compromises, ito yung mga maling gawa na tinangkilik mo, ng pasikreto. Kapag nalaman yan, magiging spotlight yan ng buhay mo. Actually, ang mga tao, hindi nila tatandaan ang mabuting ginawa mo. Kahit 90 o 100 yung ginawa mong mabuti sa tao, isa lang ang maling gagawin mo, yung isang mali, yun ang tatandaan nila. And gusto po natin, ang buhay po natin, maging ang Panginoon, ang buhay po natin, maging ilaw at liwanag ng mundo. Proverbs 19:10 said, people with integrity walk safely. But those who follow crooked path will be exposed. So yung mga may integridad, kapag yan ay namuhay, naglakad, nagsalita, lahat katotohanan. Walang itatago. Pero yung mga wicked, mga crooked life, will be exposed. Kasi nga po, mula sa bibig mo eh. At I believe, ang lahat ng mga taga-Calvary Temple, na-redeem na po tayo sa kasinungalingan. Amen? Dahil mga Calvary Temple, magaganda at mga gwapo lamang. Parang, Pastor, di ba kaya kasinungalingan niya? No, we were created in the image and likeness of God. Sabihin mo nga, pangit ka? Kaya mo nga sabihin na pangit ka? Nanay mo nga, kapag may nagsabi sa yung pangit, nagigipagsuntukan eh. Hallelujah. So, people with integrity walk safely. No, lahat. Actually, welcoming po ang mga may integridad na buhay. Yung sinasabing, hindi na ako umiinom. Gin na lang. I believe wala na po uminom dito, no? Amen? Sinuko na po lahat. Hallelujah. Kahit po occasional, na may nagtanong po sa akin, Pastor, kahit po ba, pag may okasyon po, pwede po bang uminom ng wine? Wine lang naman eh. Kaso, gaano kadalas yung okasyon? Yun ang tanong eh. Baka araw-araw may okasyon. And take note po, yung pag-inom ng wine, hindi po yan isang baso, no? Konti lang po yan. At hindi po natin kultura na uminom ng wine. Dahil hindi naman po tayo kumakain ng tupat baka na madalas. Hallelujah. Hallelujah. Baka meron po dito, salwa ng beer. Salwa ng beer. Salwa ng beer. Pagbukas, kapatid. Beer brand. Payari. Atin kayo. Kita makasasye. Hallelujah. Live with integrity even no one is watching because integrity keeps keeps you safe while compromises set you up to be exposed. Tayo po, kapag po we are living with integrity, safe po tayo. Pero yung mga compromises, aasa po kayo na ma-expose po yan. Hallelujah. No, kahit buksan pa yung SALN naming mga pastor. SALN. Matapang po kami na sinasabing we are living with integrity for the glory of God. Sana po ganun din po tayo, no? Inside and outside the church. No? Hallelujah. Meron po pala tayong member, di ko po alam na nandito. Kapitbahay pala namin siya, hindi ko alam.
Kasi nung nag-meeting po kami sa Children's Church, hindi ko na mabata. Kasi po, nakikita ko po siya, hindi ko alam na member ba siya. Pero namumukan ko siya. Sabi ko, yung nakasalamin, sabi ko, yun pala sinabi ko, opo, pastor, kapitbahay niyo po ako. Okay? Hindi natin alam, baka may kapitbahay kang taga Calvary. Dahil hindi ka naman mahilig tumambay sa kanto nyo. Kaya maging maingat na. Hallelujah. Living with integrity gives us confidence in our Christian testimony. Kahit pa, yung mga Kristiyanong tunay, hindi yan takot na mabisita ng pastor. Hallelujah. Kaya nga po walang nag-invite sa amin eh. Pero kapag po in-invite yung kapwa natin, kaya nag-see you kayo sa bahay nila, ay yan po, asa po kayo. Tunay yan na Kristiyano. Hallelujah. Ba't wala nang nakangiti, no? Try niyo po, kasi po may mga ginagawa, mga rooms sa sa BCA, ginagamit. Try niyo naman po sa bahay po ng CU member. Kapag po yan umayaw, pastor, alam mo na. Pangalawa, you must stand firm in the faith to make an impact, no? Kaya nga po, firm ang faith natin, to encourage others by your good example. Sa Calvary Temple, wala pong BI. Alam po yung BI? Bad influence. Mga good influencers po tayo. Di po ba? Okay? We need to encourage others by our good example. Sa pamagitan ng mabuting gawa. Kaya nga po, we need to encourage others by good example because your example teaches what words alone can't. Mas retainable or nakaka-retain po yung ginagawa po nating kaysa sa mga sinasabi natin. Di po ba may commercial? Yung ginagawa ng matanda na mali, ang maling ginagawa ng matanda, nagiging tama sa mata ng bata. Ginagawa lang yan, ha? Hindi pa ini-inform, hindi pa tinuturo, ginagawa pa lang. Kaya nga mga kapatid, kung kayo po ay nagtuturo sa mga anak nyo, see to it, hindi nyo ginagawa yung ayaw nyo sa kanila. Huwag nyo sasabihin, anak, huwag kang uminom, huwag kang gumaya sa akin. Umiinom ka nga. No, masama ang mag-inom, huwag kang gagaya sa akin. Ikaw, ba't ayaw mong tigilan? Masama pala yan. No, ako nga po, anong bata ako, akala ko kada Sabado, magpapainom ako. Hindi po Kristiyano mga magulang ko eh. Akala ko kada Sabado, basta Sabado, magpapainom ako. Kasi tatay ko, kada Sabado nagpapainom. Kaya nga po yung mga ginagawa natin, nagiging lesson ito sa buhay ng iba. So kung sinasabi natin Kristiyano tayo, pero tatayata pa rin wedding, kaya nga po umaten ka, para makakita ka ng number. No? Galing kay Pastor 2. Hallelujah. Okay? Yung good example natin, ito yung nagre-retain sa iba. No? Ito yung matagal na hindi mawawala. Okay? Kaya pag magtuturo tayo, lakipan po ng ating mabuting gawa. So, 1 Peter 5:3, don't lord it over to people assigned to your care, but lead them by your own good example. Hindi lang po tayo magli-lead by commanding. Pakita po natin sa mabuting gawa. Amen. Dahil sa ating mabuting gawa, napapakita po natin na tayo po ay mga good leaders. Nauso na po, napapanahon na po yung Brigada Eskwela. Ito po yung ginamit ng church nung pumapasok tayo sa mga public high schools. Kasi po nice natin pong makapag-connect sa kanila. Kapag po panahon ng brigada, pumapasok po tayo sa mga schools para po mapakita yung concern. At madalas, marami po tayong kabataan nakakasama na may dalang walis tingting at pandakot. Yun lang po yung kaya natin ngayon, maglinis. And during Brigada Eskwela, as their leader, I see to it, mas pagod ako kaysa sa mga kabataang ginaguide ko. Kasi kung ako po ay magtatamad na rin po sila. Ngayon, kung mas magsisipag ang leader, mahihiya naman sila sa sarili nilang hindi masipag. Kaya nga po, kapag binigyan kami ng area
Dapat po 2 hours lang kami sa eskwelahan eh. Para po makadalawa kaming eskwelahan sa isang araw. Kasi po pakakainin naman sila ng lunch. So para sulitin yung lunch, 2 eskwela. Okay? So ang tawag nito, ang allotment ko kada eskwela, 2 oras. Sa pag may pinalinis na isang area sa amin, in 2 hours kailangan malinis siya. Kaya nga po, dinideploy na yung mga kabataan na may dalang walis, may dalang pandakot. Madalas naman, mga masusukal na lugar na eskwelahan ng mga public school na binibigay sa atin. Pero praise God, ginamit po ito para makapasok po tayo sa mga eskwelahan pong ito. Hallelujah. Kaya nga, don't drive people with commands, lead them with your life. Lead them with your good example. Hallelujah. Sasegue lang po ako ng konti. Kung kayo po ay magdidisiplina ng anak, huwag po kayong magdidisiplina kung wala po kayong oras sa kanila. Kung namamalo po kayo ng bata, huwag po kayong mamamalo ng bata kung wala po kayong oras sa kanila. Hallelujah. Dahil hindi po natin sila dinadrive because we want to punish them. We discipline them through our good example. Hallelujah. Pangalawa, bakit po napaka-importante to encourage other by our good example? Your example speaks louder to your years. No? Mas tinitingnan, no, yung gawa mo kaysa sa edad mo. Tingnan po natin. Sabi ng 1 Timothy 4:12, don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Kung sinasabi ni Pablo ito kay Timothy, na because he was young, paano yung mga may edad? Di po ba sa ating may edad, mas we look after sa mga may edad? Na yung mga may edad, kapag nagsalita po yan, sinasabi natin, full of wisdom. Kaya nga po, i-drive po natin, maging yung mga kabataan o bata sa atin, i-drive po natin sa magandang asal. Hindi po yung nakakasira. Kasi we need to become example. Hindi lang mga kabataan ito, hindi lang mga bata, kundi maging sa lahat. Kailangan po tayo maging good example as a believer. Sa salita, sa gawa, sa pag-ibig, sa pananampalataya, at sa pag-iwas sa mga maruming gawain. Hallelujah. No? Hindi exempted ang edad. Marami po nagsasabi, matuwa na ako, pastor, ilan naman. We need to set example. Yung buhay po natin habang may hinangayan, nagiging pagpapala sa iba. Amen. So don't tell people how long you have been a Christian, but show them how to be a Christian. Ang ganda pong pakinggan at makita na yung mga, lalong-lalo na po this camp, kung tayo po ay tag nito, nag-cause ng impact ang campus sa inyo. Siguro po, sana po, no? Kasi nung ako'y kabataan, naka-isang camp lang po ako, pero grabing impact naman po ang ginawa nito sa buhay ko. Kaya nga po, kung kayo po ay may means, may kakayanan, patuloy po kayo mag-sponsor sa mga kabataan natin. Pagpapakita that we care our youth. Kung hindi po natin nagagamit ang sarili natin to disciple the youth, sa pamagitan po ng support sa mga gawain po ng kabataan, nakakatulong po tayo to disciple them. Hallelujah. Nakarinig na po ba yung nagsabi na, huwag mong tingnan ang ginagawa ko, pakinggan mo ang sinasabi ko. Meron po yan. Nakakalito. Sinasabi pero hindi ginagawa. No? Yan nga sinasabi kong, anak, huwag kang uminom, masama yan. Tapos lasing ka. Anak, huwag kang manigarilyo, nakakasira ng bagat. Naninigarilyo ka. Tapos sasabihin mo, anak, huwag mong tingnan ang ginagawa ko. Pakinggan mo, sinasabi ko. Sa atin po,
yung sinasabi natin, ginagawa natin. Amen. Nagpe-pray tayo 3 times a day. Amen? Wala na dito, no? Minsan na lang. Hallelujah. So, nagpe-pray po tayo. Hallelujah. So, why is it important to encourage others? No? Yung third subpoint po natin, your example make God visible to others. Na ipapakita po natin ng ating Diyos ay napapakita natin ng totoong Diyos sa pamagitan ng example natin. Lalong-lalo na sa integrity ng ating pananampalataya sa Diyos. Sabi po ng Matthew 5:16, in the same way, let your light shine before men. Ano yung light? Yung good work na ginawa ng Panginoon sa buhay po natin. That they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Ano po ang pakiramdam na pagbaba po natin dito? All smile po tayo. Lahat ng nakakita, nakakasulubong natin, nagtataka bakit all smile po tayo. Siguro po, kung lahat po gano'n na ginagawa, napaka-inviting po na umattend sa church. Kasi ma-imprint po sila kapag umattend ka pala dyan, sasaya ka. Masaya naman po ba, di ba? Ang Kristiyano ay masayang tunay. O, tingnan mo nga ang katabi mo kung baka nakasimangot na yan. Okay? So, ibig sabihin, yung good works po natin must bring glory sa ating Panginoon. Hindi lang po sa atin yan. And hindi po tayo gumagawa ng mabuti to catch attention. Gumagawa po tayo ng mabuti because we want to direct them do sa tunay na source of life, source of happiness sa buhay ng isang tao. Hindi po tayo kumukuha ng atensyon. Ang kinukuha po natin, dinidirect po natin sila kung sino po ang pinaglilingkuran nating Diyos. Kaya nga po, yung impact na ginagawa po natin sa buhay natin, ang nakikitan po nila ang ating Panginoon na pinaglilingkuran. Hallelujah. Let people see Christ in you. And third, we must stand firm in the faith to make an impact on others. Therefore, stay steadfast even or when life gets hard. Kahit na mahirap yung sitwasyon, pakita mo pa rin yung tunay ng pananampalataya na hindi natitinag. Bakit po importante ito? Your steadiness becomes your proof sa iyong pananampalataya sa Diyos. Si Job po, no? Kilala po si Job. Okay? Na inalaw ng Panginoon na subukin siya ni Satan, ni Lucifer. Sabi niya sa 2 verse 9 to 10, kaya nga, di po ba, meron 10 anak si Job. Marami po siyang livestock na alaga. Pero in one day, lahat yan nawala. Maging yung 10 anak. Ang iniwan lang, si Mrs. Job. No? Kaya ito, naisip ko lang. Kaya siguro si Eva hindi kaagad nilikha ng Diyos kasabay ni Adan. Baka hindi magawa yung trabaho ni Adan. Parang, hindi po. Patawarin niyo po ako. Hindi po Father's Day. Next June pa. Okay? Sa June pa, Father's Day. Okay. Pero tingnan niyo po, no? Sa verse 9, his wife said to him, you are still maintaining your integrity. His faith in serving the Lord. Hindi pa rin natitinag kahit na si Job dito, punong-puno na siya ng pigsa. Okay? Alam niyo yung pigsa? Malalaki yan kasi baboy ang laki. Pigsa. Sa Kapampangan, tigsa. Okay? O, punong-puno na siya. Okay? Mula ulo hanggang paa. Ngayon, nawala na yung mga livestock siya, mga alaga niyang hayop, naubos, maging yung mga 10 anak. Naiwan na lang si Mrs. Job. Tapos sabi pa ng kanyang asawa, okay? Are you still maintaining your integrity? Curse God and die. Ito yung gusto ni Satan. Ginagamit ni Satan ngayon ng kanyang asawa para patuloy siyang i-torment. Alam niyo yung kapag nasobrahan ka na ng pressure, minsan you give up, minsan ayaw mo na, no? Eto, asawa pa to asawa. Hallelujah. Pero sabi ni Job, okay, he replied, you are talking like a foolish woman.
Although kilala ni Job ang kanyang asawa, hindi naman ganyan talaga magsalita. Pero sabi niya, you are talking like a foolish woman. Okay? Shall we accept good from God and not trouble? So kapag ang ini-expect lang natin sa Diyos, puro magaganda, we are foolish. Mga hangal. In all this, Job did not sin in what he did. No? Nagpatuloy ang kanyang pananampalataya sa Diyos, pero ang ginawa ng Panginoon nung naging faithful pa rin si Job kahit na nangyaring mga bagay na yan. Sa last chapter ng Job, ni-restore si Job, yung mga hayop na meron siya, dinoble ng Diyos. Almost exact. Kung paano siya dinescribe sa Job 1, pagdating sa chapter 42 ng Job, almost doubled. Doubled po talaga lahat. Mga donkeys, mga camels, mga tupa, doubled. Hindi lang yan. Nagkaroon ulit siya ng 10 anak. 7 lalaki, 3 babae ulit. Pero sabi ng last chapter ng Job, yung 3 anak niya na babae, magaganda. Walang pwedeng ihanintulad sa kagandahan nila. Ganon magpala ang Panginoon. Kapag ang pananampalataya natin nasubok at nagpatuloy tayo sa pagkapit natin sa salita ng Panginoon, ang pagpapala ng Diyos, hindi lang bago, magaganda. Hallelujah. Because of His integrity sa ating mga paglilingkod sa ating Panginoon. When you don't fold under pressure, ibig sabihin, pag hindi ka tumiklop, hindi ka sumuko sa mga pressure ng buhay, others see that faith actually works. Your stability shows them God is enough in real life. Makikita nila, totoo ang Diyos mo. Totoo ang pinaglilingkuran mo, totoo ang pananampalataya mo. Pangalawa, sub-points to have this steady when life, to be faithful when life gets hard. People will copy how you handle pressure. Tutularan nila. Magiging halimbawa ka sa buhay nila. Sabi ng 1 Thessalonians 1, you become imitators of us and of the Lord. For you welcome the message in the midst of severe suffering with joy given by the Holy Spirit. Itong mga Thessalonica, ito yung nag-share si na Pablo pero ni-reject. Pero may mga tumanggap. Itong mga tumanggap, kahit na pine-persecute sila, they stayed with their faith. Kaya nga sila ngayon nagiging kaaya-aya ang buhay. Dahil ang imitate. Ano yung imitate? Ginaya nila sina Pablo na kung saan under pressure din, under persecutions. Tapos sabi niya, in verse 7, you became a model to all the believers. With the faith that they have, tapos naging steadfast sila, naging firm ang kanilang faith, naging model sila sa mga believers in Macedonia and Achaia. Nagpatuloy, yung kanilang Kristiyanong, yung transformed life nila, nagkaroon ng pagpapala sa iba. Hindi na lang tayo lalayo kay Pastor Manny. I believe marami. Sa mga pag nagsasalita siya, meron akong naririnig, nakakabless ang taong ito. No? Grabe ang buhay ng taong ito. And I believe lahat tayo na encourage when Pastor Manny speak about yung kanyang kalalagayan. And he stays strong, firm sa kanyang faith, kaya nagpapatuloy din po tayo. Hallelujah. Kaya nga simpleng lagnat, madalas linalabanan na natin ito para umaten sa church. Hindi na tayo pabebe. Dahil ang ating senior pastor natin mas grabe, pero every time present po siya sa church. Hallelujah! Kaya nga po, this life must be seasoned with salt, sabi po ng Matthew. Tayo po ay binago ng Panginoon, maging kaaya-aya po ang buhay natin para din sa iba. People who are new or hurting in their faith are watching you. Tinitingnan din ang buhay mo. Your steadiness shows them how to trust instead of panic when trouble hits. No? Sa lahat ng sitwasyon, no? Although this is for the glory of God, marinig lang natin ang pangalang Pastor Manny, nare-revive po tayo. Minsan sakit lang ng tiyan, nagre-reklamo na tayo
sa ating Panginoon. But this time, marinig ng natin si Pastor Manny, ay, Lord, wala mang kwenteng ka na ako. Minsan, LBM man, no? Ayaw na natin umattend ng church. Ang dami natin CR dyan. Tapos, wala ka pang kawala. Sa loob at labas ng church, may speaker. Anyapi po, pepayar ko, may rin eh. Banta, diyang may papawas ko. Okay mo. Kami pawas kay CR Tam. Hardship is your loudest pulpit. Yung ginadanas nating kahirapan for the glory of God because of our faith, nagiging pulpito yan. Ibig sabihin, nagpipreach yan sa ibang mga tao. Philippians 1:12 said, "And I want you to know, my dear brothers and sisters, that everything that has happened to me here has helped to spread the good news." It's a good thing na si Pablo ay makarating sa Rome, no? Dahil mas lalong napopropagate, na-spread ang gospel, ang good news. In 13, "For everyone here, including the whole palace guard, knows that I am in chains because of Christ." Yes, wala siyang ginawang kasalanan. Pero dinala siya ng Panginoon doon, inalaw ng Panginoon para yung salita ng Panginoon makarating sa Rome. Pero take notes of the palace guards. Hindi po yan mga special, hindi lang ordinary guards. Hindi po yan mga temple guards. There are these palace guards. Ang tawag po sa kanila is Praetorian guards, okay? Na ang specialization nila to guard the king and his palace. Mga handpick yan ng mga hari during that time. And during Paul's time, there were about 9,000 to 10,000 Praetorian guards. Ito yung mga expert sa laban. Actually, these palace guards, they can handpick who will be the next emperor. Mga kingmakers ang mga taong ito. Pero tingnan niyo po, sino nasisharean ni Paul? The Word of God said, including the whole palace guards. There were about 9,000 to 10,000 palace guards. Pero nakakarinig na salita ng Diyos araw-araw. In verse 14, "And because of my imprisonment, most of the believers here have gained confidence and boldly speak God's message without fear." Sa ating pagbabata, sa ating paglilingkod sa Panginoon, may sitwasyon man o wala, pag nagpatuloy po tayo, nagsiserve siyang pulpit ng buhay natin to spread the gospel dahil nakikita nila sa pamagitan ng buhay mo, hindi ka sumusukong maglingkod sa Diyos. Dahil sa paglilingkod natin sa Diyos, dun lang merong pag-asa sa buhay. Dun lang tayo nagiging victorious. Dun tayo nagiging matagumpay sa buhay. Your steadfast faith in the fire gives others courage to keep going and makes the gospel believable. Before we end, nais ko lang po kayo encourage dito, although mahaba po ako. Si King Nebuchadnezzar, nakaranas po ng parang nabali po siya because kinurse siya ng Panginoon dahil nagmalaki. No? Actually, nakita na to sa pangitain pero hindi niya kinonsider sa kanyang panaginip. Pero alam niyo po, in Daniel 3 o Daniel 4, ni-restore si Nebuchadnezzar dahil nagsimula siyang tingnan ang Diyos na bilang makapangyarihan at bilang source ng tagumpay. At namatay si Nebuchadnezzar na naniniwala sa Diyos. For what reason? Dahil may 3 kabataan, Shadrach, Meshach, and Abednego, na hindi nagpatinag sa kanilang pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. Kahit ilagay sila sa horno, mamatay, hindi pa rin sila bumitaw sa kanilang pananampalataya. Nakita ni King Nebuchadnezzar ito. At siya rin nagsabi, nung nakita niyang na-save sila sa apoy, hindi sila nasunog. Si Nebuchadnezzar din nagsabi, kung sino man ang magsasalita against sa Diyos ng 3 ito, mamamatay, papatayin. Dahil walang ibang Diyos na pwedeng magligtas ng Diyos na tulad ng Diyos nila. Nakita yung integridad ng pananampalataya ng 3.
At naniniwala ako during the time na nandun siya, kumakain ng parang nasiraan ng ulo, nung naaalala niya, I believe naaalala niya yung tatlo, na merong Diyos na makapangyarihan. Na kapag siya ang patuloy mong pinaglingkuran sa buhay mo, pagpapalain ka ng Panginoon, i-restore ka ng Panginoon, at patuloy na ikaw ay magiging kaaya-ayang buhay hanggang sa huli. Kaya nga, to make an impact on others, live with integrity even when no one is watching. Encourage others by your good example. Stay steadfast when life gets rough. Manatili lang po tayo. It's not a losing side kung tayo po'y mananatili sa ating pananampalataya. Ito lang po, huling hamon. Mga ilang taon pa po tayong maglilingkod sa Diyos. Nasabihin natin may sakripisyo, may paghihirap, may mga persecutions. Kung ang kapalit naman ito, buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Pagpapalit ba natin ang taon na ilang taon na lang? Ipagpapalit ba natin yan sa buhay na walang hanggan? Pagpapalit ba natin yung ginhawang buhay na ginibigay ng mundo sa buhay na punong-puno ng paghihirap o persecutions, pero magre-resulta ito sa buhay na walang hanggan sa piling ng Panginoon? Nasa atin pong pagpili. It's our choice. Kung magiging matatag po ang buhay natin, naniniwala po ako, maraming susunod sa atin. Maging ang buong pamilya po natin, kaya nating yakagin sa church kapag po ang buhay natin nagiging mabuting halimbawa sa buhay po nila. Hallelujah. Tayo pong lahat.